Hi everyone! In today's video ay ikakat natin tong isang klase ng Hoya kasi kung mapapansin nyo, ano siya, bulok na yung sa baba or nag-root rot na. Check nga natin. Oo nga. Sayang kasi nabili ko lang to ng mga 4 leaves, 3 to 4 leaves. Ayan At natutuwa ako dito kay Hoya Lacunosa Full Silver kasi ano siya, mabilis lumago. Unlike dun sa isang Hoya ko. Wait lang. Ito yung isang full silver ko na Lacunosa. Maliliit pa yung dahon niya and ito ay mas nauna ko pang nabili dito sa isang to. Pero mas mabilis siyang tumubo. Tingnan nyo naman nag 2 stems na to. Hindi ko naman sasabihin na dito siya dahil lang dito sa ating clip kasi maingat ako paglalagay ng clip. Dito naman nabulok sa area na to. Tingnan nyo stem rot plus root rot. Ano ang gagawin natin dito? Iniisip ko na ikat na lang to and then i-propagate, padamihin. Total, medyo maulan naman ngayon. Meron pa naman akong konting potting mix dito ng Hoya. Sana lang ma-survive to kasi hindi ko pa na-try mag-propagate ng Hoya Lacunosa Full Silver. Tama ba itong gagawin ko? Ayan bulok na kasi. Kaya kailangan na natin siyang ikat. And then, napansin ko lang nung nag-iikot ako dito sa aking mga Hoya, medyo wrinkled na to or kulubot na. Ayan, ang healthy nito guys. Pero, ganyan yung nangyari. And, nakapagpa-bloom na ako ng isang beses dito. So, ngayon, ikakat ko to. First time kong magkakat. I think, tingin nyo, maganda naman yung kanyang potting mix. So, papalitan ko na lang siya or dadagdagan ko ng more on rice ng coco peat. Ito pala yung potting mix na pinanggalingan niya ngayon. Tingnan dito. I think, hindi niya gusto. Kaya guys, trial and error lang talaga yung gawa ko. Minsan, dun sa first potting mix, pag hindi siya nag-success, ayan ang gagawin natin. Pero bihira sa Hoya ko yung namamatay yung kanyang stem dun sa mga potting mix na ginawa ko. And, maglalagay tayo ng dietane. Sa mga nagtatanong, ayan substitute ko siya sa cinnamon. Cinnamon powder, yung ginagamit pang bake. Ayan, eto muna kasi kailangan maubos ko na to. Ididip ko lang dito bago ko itanim. Again guys, pag may bata sa lugar nyo, pets, toxic po yung dietane or dethane. So, kailangan ay itaas nyo. Itaas or kailangan nakatago. So, may kalyos na kasi itong dulo I hope na mag-success ka. Ayan. Yan yung gawa ko. Hindi na per node. Kasi, mauubusan tayo ng space. Or, ng potting mix. Ayan, Ganda kasi na ito, May aerial roots na. Kaya pala nag-stop yung paglago ng ating Lacunosa Full Silver. Tapos, nangungulubot na siya kasi nga, may problem. Deep lang. Wala kasi dito bata sa amin. May pet ako pero hindi nagpapakialaman kasi nakataas yung ating dietane. Ito, yung pinakailalim, nilagay ko na rin. Lagyan nyo rin yung basta lahat ng pinagkatan nyo, lagyan nyo na. I hope na mag-success po siya. Madagta to Pwede nyo siyang i-leave ng kahit mga 1 hour to 2 hours. Depende sa inyo. Pero ako itatanim ka na to kasi maliit yung stem niya. Manipis ang stem niya. So, baka makalimutan ko siyang itanim is mabubulok siya or matutuyo. And then, more cocoa chips. Madami akong ginawa na ganito. And then, yung hindi ko nag-success na Hoya before, yung maliliit ko lang, 2 dahon ko nabili. I forgot anong mga ID nun, is nandito rin sa akin yung ganito. Ginawa ko kasi to
Nasa na yung 2 ano. Ayan. Dito lang siya. Make sure na hindi natin magagalaw-galaw to pagkatanim. Kailangan ilagay natin doon sa area na hindi maaarawan and hindi muna natin papaulanan yan. Baka mabulok. Medyo moist naman yung potting mix na ginamit ko sa kanya. So, ayan. Tatabi lang natin yan. And then, meron ako ditong ganito. Hindi ko na nagamit. Hayaan na natin. Ang dami kong, sana mag-success lahat kayo, ha? Yung palang na bulok dito is matagal na. Si Hoya Shepherdii. Yan yung mga unang-unang binili ko. Ngayon naman, hindi pa ako gaanong marunong sa Hoya kasi this year lang ako nag-collect nito. Meron last year. Pero yung mga na-collect ko last year is madadali silang alagaan. Like yung mga Hoya ko dito na Kerrii, Sigillatis. Actually, yung Sigillatis ko na Hoya, namatay yung mother niya kasi hindi maganda yung potting mix or hindi ko pinalitan yung potting mix. Hindi siya compatible dito sa lugar ko. Ayun. Na ano siya, na deads siya. Dalawa-dalawa. Sige na nga, dalawa-dalawa. Paano ba? Kukuha ko ng tali. Ay, meron ba ako ditong ano? Kailangan talian natin. Wait lang, kukuha ako. Masyadong maikli. Ayan. Sayang kasi pag hindi natin to pinropagate or ikinat, magdidiretso to. Meron akong isang Hoya na hinayaan ko lang kasi gumaganda pa naman siya eh. Yung kanyang stem din is may rat na. Nakalimutan ko na siyang bisitahin. Ayun, na ano siya, nabulok. Try lang po muna. Pero may mga pinopropagate ako ditong Hoya guys na nakakatuwa. Nabuhay. Ay, ito. Nabuhay siya kahit tinusok-tusok ko lang. Well, hindi ako expert dito guys. Pero sana mag-success talaga to. At madali naman talagang alagaan tong si Lacunosa Full Silver. Yun nga lang, hindi ko alam kung bakit dito sa isa ko is ang tagal niya I think kailangan ko na rin siyang, wait, papakita ko sa inyo. Anuhin muna natin to. Trabahuhin muna natin tong ginagawa ko. Kanina ang init ng araw, ngayon biglang ayan, ganyan muna siya. Kasi tumatagilid-tagilid dito. Doon muna siya sa kabila. Ayun, ang cute. Ang potting mix pala na ginamit ko is, pakita ko muna ulit. Cocoa chips, cocoa fiber, cocoa peat, pumice, tree barks. Ayan. Yung tree barks ko before is mas madami. Kaya lang ngayon, more on cocoa chips yung ilalagay natin. Kasi ayaw nila Lacunosa ko doon. Baka dahil hindi siya nakakapag-produce ng new roots doon kasi wala siyang pagkakapitan. Kasi yung ating mga Hoya, mas bet nila yung nakakapit yung ugat. Or talagang ang Hoya is kumakapit ang ugat sa sa cocoa chips. Sa bunot. Ayan. Kaya lang yung ibang may bunot ko na Hoya dito, nakatali. Ito sigurong isang Lacunosa na to is nakatali yung kanyang yung kanyang stem. Ayan. Meron pa pala akong isang natira. So, ilagay ko lang dito. Ang laki kasi neto eh. Alam nyo guys, yung mga Hoya na maling napadala sa akin before ni seller, andito pa, lumago na sila. Hindi ko pa rin napapalitan ng pot. Kasi dapat ko yan ibabalik. Kaya lang wala na talaga akong time pumunta sa LBC para magbalik. Kaya yun yung problem pag pag mali yung napapadala.
Yung tuloy Hoya na gusto ko, hindi na napadala ni seller kasi nga hindi ko pa nababalik yan. Ano yun? Polynuera, variegated at saka regular. Sayang, yun pa naman talaga yung gusto ko. Hindi na rin sa akin nag-update si seller. Kasi nga nandito pa yung kanyang plant na maling napaship. First time ko bumili sa seller na yun. Sabi naman ng iba, magaganda naman daw yung binigay sa akin ni seller or na mali. Ito guys, oh, si Sigillatis. Ito hindi ko alam kung anong ID nito. Ayan. Kaya lang hindi ko kasi bet. Pag hindi ko bet pa yung isang Hoya, is hindi ko muna siya binibili. Ito pa oh. Ayan. Pachiklada ba to? Ayan o, tignan nyo o, buhay na buhay siya, tapos coco chips lang. Tapos ito, hindi ko alam kung anong ID niyan. Ito, at saka ito, parang alam ko yung ID nito. Crossy Eye. Basta, yun. Dito tayo sa isang to. Ito yung nauna pang Hoya. Ay, wala rin siyang ano, wala rin pala siyang ugat na. Oh, patay na rin. Kaya pala walang ano, ito yung gusto ko sa Hoya, hindi agad-agad sila. Meron palang new root, isang peraso. Ito yung gusto ko sa Hoya, hindi sila basta-basta namamatay. Or, nag-aano muna sila, natutuyo yung stem, pero hindi lahat mamamatayan. Diba, ito mga pinropagate natin, I think mga 3 weeks ko nang nakitang ganun. Itanim ulit natin. Before, sa pagkakaalam ko kasi, before, ito, nakatali yung kanyang stem sa coco pit. Ngayon, hindi. Hahayaan natin siya diyang mag-ugat ng kusa. Yan. Nilubog ko ng konti. Tcharan! So, yun lang guys. Meron tayong nagawa na 4. Ayan. Yung 3 pot dito is mga tigda-2. Tapos, etong isang to is isang peraso. Tapos, iniripat na rin natin yung isang Hoya Lacunosa na matagal na sa akin. Update na lang tayo sa mangyayari dito. At least etong mga to, kahit na natuyo yung pinaka-roots nila, at saka yung stem is active pa din yung mga aerial roots. Ayan, oh. Gaganda. Nabili ko to, pagkakaalam ko before is medyo pricey pa, kaya nanghihinayang ako na mamamatay lang siya ng ganun-ganun na lang. Tatali ko na rin din to ngayon after natin mag-vlog. Bigyan natin siya ng 1 month, mag-uugat na yun, or makikita na siguro yung ugat niyan within 2 months. So, hayaan muna natin siya. Huwag natin munang pansin-pansinin. Ilagay sa isang hindi magagalaw. And, ayun lang po ang ating video for today. Sana ma-idea kayo sa aking ginawa. And sana mag-share din kayo kung paano kayo mag-propagate ng Hoya. Kasi, hindi pa ako marunong sa iba't ibang klase ng Hoya kung paano i-propagate. Kasi, yung iba naman is, or yung karamihan naman ng mga nabili ko, ayan mga Hoya na yun is buhay naman sila. Yung hindi lang nagsasaksa sa akin na Hoya, pag nabili ko siya ng maliit ang roots or walang roots. Ayan. So, see you guys on our next video. Bye!